What's up po mga kababayan, mga kapatid? So welcome back to my YouTube channel. Salamat po sa Diyos sa muling pagkakataong ito. So ngayon po ay papakita ko po yung mga video ng kaibigan ko na manghuhuli ng malalaking isda. So masaksihan po ninyo sa sunod ng video ito na makikita niyo ang mga video ng kaibigan ko na si Brad Dave na nanghuhuli sila ng malalaking isda, tuna, swordfish. So yung basta malalaking isda. So panoorin po niyo. So ayun, tumalsik na yung kalahan. Grabe, lipad sa kabila oh. Yun, sinikpaw na. Grabe, hindi nila nabantayan na inagaw sa kanilang kamay. Ayun na, sinikpaw na ni Sir Blo. Nakablo. Yun na, nakuha na. Yun, nandyan na ha. Talagang lumipad yung kalahan. Hindi lang natin nahagip sa kamera. Yun. Ayun, hawak-hawak na Sir Blo yung kalahan. So nandito sa gilid sa kabilang side si Sir Pula. So ayun na. Talagang bigla na lumagatak at lipad yung kalahan. Buti na abutan pa nila, naagapan pa ng sikpaw. So ayan na, binabatak na ni Sir Blo. So yan. So yan po yung ating mga kababayang masisipag huli ng tuna dito sa atin sa lugar ng Sablayan Occidental, Mindoro. So, gusto nila ipakita at ibahagi yung kanilang mga karanasan at tinagdaanan sa mga malalaking isda. So yung iba kasama pang tumalon pagbalik sa tuno pelalim, kasama pang tumalon, nahabiran, buti naagapan na yan. Naglagay sila ng tawas uli, pinagpag at barado siguro yung gripo. So ayan, batak na ng batak si Sir Blo. So si Sir Pula naman yung sa kalahan. So dapat hindi siya agarin o hindi siya higpitan o maluag lang dapat yung nylon para pag bumalik yung tuna hindi mahirapan yung nagbabatak. So ayan, medyo sumusunod siya, hindi masyado mabigat. So baka yan karamihan ng ganyan nasisilo siya sa buntot. So yung buntot yung pinakamalakas sa isda sa lahat, yung buntot. So ganyan nangyari na po sa akin yan. Kahit sa tangigi, gulyasan, kapag nahabid sa buntot, medyo mahina siya, hindi siya makapirsa. Pero malalaman natin mamaya kasi mayroon ding iba na dito sa tiyan na nasisilo ay nasabitan ng kawil. So yan parang hindi siya gumagalaw masyado pero mabigat. Parang sumusunod lang siya. So may problema yan, hindi sa bunganga na sa yan. Hindi nakarikta sa bunganga yung nylon. Parang ang bait niya So yan kasi Sir Pula umaligid-aligid na. Hinahanap na yung ganso para ready to fight. Yan, nagkukuha siya ng banyera na oblong. Yan, tawag sa amin yan ay oblong. Nagkakalaman po siya ng 50 kilo na isda. Tulingan, ulyasan, opusit, 50 kilo pinakababa. So ayan, talagang todo batak ko. Ayan na si Sir Pula, naghahanap siya ng pwesto kung saan maganda ang pwesto para maagapan niyang magansuhan yung malaking isda, kung anong isda na naman to. So ang nahuli kasi ganito sa paggabi, swordfish, tuna, yung pula na isda, Diana, yun, mga mahal na isda yun, biro bihira yun makita. So yung iba pating, iba tangigi, barakudang malalaki. So ngayon malalaman natin yan, maya maya malalaman natin kung anong isda to. So medyo maamo lang siya, sumusunod hindi siya masyadong pumapalag o gumagalaw. So malalaman natin yan mamaya kung anong problema niya. Kasi kung
walang problema yan, talagang bumabatak yan baka hindi sa bunganga na sabitan. So ang gaan lang niya oh. So ngayon nag-aayos na yung ating mga kasamahan dito sa kabila, yung mga nylon. Tinanggal na naman ang mga nahulog nila ng mga nylon para walang masabitan pag ikot ng tuna to. Parang simple lang kay Sir Glo ang bata ko. So pero malaking isda yan at lipad yung kalahan kanina. So ngayon parang simple niya binatak. So may problema yan, malalaman natin ngayon bakit ganyan. Lakas-lakas kanina, ngayon hindi na halos gumagalaw. So ayun si Brad Dave, kahubad, masyadong mainit. So ayan, nakahanda na siya sa pangganso. So talagang ano lang oh, parang akala mo patay na siya, hindi na gumagalaw. So sigurado tong na silo sa buntot to, tong klase na to. Yun, pumipigil-pigil na. Nakakaramdam na siguro ng ilaw. O nakikita na niya yung bangka at medyo malapit na. So ayan, naikot na si Brady at naghahanap na siya ng pwestong paano niya tirahin yung isda na yan. Ayan, talagang ayan, malabato, malapit na. So ingat, kailangan ilagay ng maayos. So sa tamang lagayan yung malabato at biglang magbulusok yan, lipad yan sa mukha. So ayan na, malapit na. So ayan, ilang dipa na lang yan. Ayan, dapat nakapisto yung mga yung malabato para hindi masilo dyan sa mga nakaosling mga kawayan. So ayan na. So ayan, medyo may napansin akong kumikintab. So ayan, nandito mayroong isang blue black na lumapit si Sir Blue Black. Ayun, hawak-hawak yung ayun nga, buntot na buntot kaya pala para patay. So ayun, nasakta na siya. Nakawala. Tanggal yung mga nakatanggal sa ganso. Lipad yung malabato uli. So ayun, hindi mo kayang pigilan yan. Kailangan alulusan yan at malalagot kapag pigilan mo, nakabuilo na siya. So yun, kababayan, talagang nasilo nga pala sa buntot. Kaya hindi siya makapirsa, hindi siya makatakbo. So kala mo patay lang siya, pero nakatanggal sa buntot, malakas talagang hindi mo pwedeng bitawan yan, lagot yan. Bitawan mo muna ng patakbuhin. Yun, sumunod. So yung malayo-layo na rin yung natakbo niya. Hindi masyado na natamaan ng maayos. Siguradong warat yung nadaanan yan. Nakaramdam siya ng sakit, takbo siya pa ilalim. So yan, ganyan ka hirap at kadelikado mga kababayan. Kailangan alisto ka dyan sa mga ganyang mga malalaking isda, at kahit pa 3 tao dyan na masilo, kayang dalhin sa ilalim na sobrang lakas ng mga isda na yan. Yan, tumayo na niya si Sir Glo. Natibay ni Sir Glo, hindi siya nagpapalit talaga. Baliwala lang sa kanya yung pagod, pero tulo na pawis niya ni Sir Glo. So ayan, talagang malayo-layo yung tinakbo niya. Malapit na sana, kita mo yan. Sabi pa nila kung magkabihira pa ganun, kita mo na nakatanggal tapos o kaya nakalagot, napakalaking hinayang yan. Libong piso yan kung malagot, napakasayang. Kaya talagang kahit nandyan na, mahawakan mo na,
pwede pa siyang makawala, pwede pang makatanggal. Kaya medyo sabi nila pira naman, magiging bato pa. Buti hindi nakatanggal. Maganda ang pagkasabit ng ng kawil sa bunganga. Sobrang laki naman sana mahuli siya. Ang laki, hindi kayang pigilan, sobrang lakas. So yun talagang yun, dapat dalawa, dahil sa isang tao dalawang ganso. So kaya naman ng isang tao dalawang ganso ang kapitan. Wala namang kinakapitan na nylon. So ayan, talagang humahataw si Sir Blue. Sige, ready lang. So ito si Brad Dave, sobrang nainitan at nakahubad. Ayan, maganda naman ang panahon, hindi masyado malo na yun. Nandyan na yung malabato. So malapit na naman siya, malapit. So handa kayo dyan, handa kayo mga kababayan. At andyan, naglagay na naman ng tawas na liquid tawas para mawala yung dulas ng kamay. So ayan na. So yung malabato ay ayos para hindi kayo madali niyan. So ito marami nang nahimatay na tamaan sa mukha niyan, sa ulo. Yun na. Malapit na. Parang nakikita ko na yung kumikintab-kintab talagang ayun. Sobrang laki to. Yan na. Nilalak na ni Sir Blue yung pagbatak sa kamay. Yun na. Laki. Ayun. Nangingintab na. Paikot. So ang tawag niyan sa amin sa Bisaya ay naggabay na. Nagpaikot na siya. Paikot-ikot na. So ayan. So kailangan ready. Kailangan masabitan agad yan pag makabalik. Ang hirap paangatin. Malalaki na. Handa na. Yapak! Ayun! Nadali na ni Brad Dave yun. So yan. Dapat may isa pang ganso. Tapos sabay pukpuk. So yan. Kailangan pukpuk. Hirap mo. Hindi na alam ni patay. Dali na. Wala na siyang kawala. So ayan na. Nakikita na natin yung tona mga kababayan. So maraming salamat. Shout out pala sa nanonood sa mga video ito. Shout out kay Eric Ligaspi ng New York, US. Shout out kay Sir Bobby Nababos ng Guam, USA. Shout out dyan sa Mindanao. Shout out dyan sa Visayas, sa Luzon. Shout out sa inyo. Shout out dyan sa New Zealand, sa Australia, kay Sir Jake Carabio. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa mga video ito. Salamat uli. God bless po sa inyong lahat, sa mga nanood at walang sawang sumusuporta sa video ko. At doon po sa pag-skip ad sa mga video ko o hindi pag-cancel sa mga video ko, maraming salamat po. Malaking tulong po yan sa amin kahit pa paano. So mga kababayan, yan na, inaangat na nila. Ubos lakas talaga. Hindi kaya. Hindi atras si Brad Dave. Yun, dalawa kayo. Yun, laki. 70 kilo yata to estimate ko kung hindi ako nagkamali. So maraming salamat po uli. Thank you. God bless sa inyong lahat.